So, eto na nga mga kasaka, samahan nyo po akong panoorin at tapusin ang bidyong ito dahil ipapakilala ko po ang magagaling na pamatay damo sa inyo pong mga sakahan. Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Ako po muli ito, ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So, kamusta po kayo ulit? Lahat po ba ay nakapagtanim na ng atin pong palay? At kung hindi pa po ay tamang-tama dahil ito pong mga produktong nasa aking harapan ngayon ay ito po yung ating makakatulong para po puksain ang mga pesting damo sa atin pong palayan. Hindi lang po sa ating palayan, kahit po sa pilapil, sa gilid ng bahay, sa atin pong mga plantasyon ng mga halaman ay pwedeng-pwede po ito. Ano po? Kung tayo po ay nagsasaka ng palay, syempre, unang-una po natin kakailanganin kapag po tayo ay sabog taniman o transplanted ay mangangailangan po tayo ng pamatay buto. So ito pong nasa gitna, ito pong Bueno Pro. Ito po ay isang uri ng herbicide na merong active ingredients na Botaclor plus propanil. Ibig sabihin po, ito po ay isang early post-emergent herbicide. Ibig sabihin po, ito po ay pinapatay yung mga buto na nandyan po yung mga present sa atin pong sakahan ng palay. Pinapatay po nung Botaclor. At yung propanil naman, ang ginagawa po niya ay kung meron ng 1 to 2 leaves po yung damo dyan sa atin pong palayan, ay kayang-kaya pa rin pong patayin nitong Bueno Pro. So, kung kayo po ay direct seeded, paano po ba ito gamitin? Ito pong hawak ko na ito po ay 1 litro. Nire-recommenda po namin gumamit po kayo ng 80 hanggang 120 ml per tank load. Yun po ay 16 liters of water. Magagamit nyo po ito sa direct seeding after 6 to 8 days matapos po tayong magsabog tanim. At kung kayo naman po ay transplanting, mangangailangan lang din po kayo ng 80 to 120 ml kada tank load. 16 liters po yun. At ito po ay inirekomendang gamitin or spray natin 3 to 6 days after po na tayo ay mag-transplant. So ito pong Bueno Pro. Ito po ay isang Botaclor propanil herbicide or early post-emergent herbicide. Ito po yung ating unang-unang ginagamit kapag po tayo ay nagtanim ng palay. At pangalawa naman, sabi nga, syempre po ay meron pong mga damong takas. Kahit nag-spray na tayo ng pambuto, nagpatubig na tayo ng tama, pero meron pa rin pong tumutubong mga damo, yung pong mga takas. Kapag po halimbawa naman ay mga 7 days, ay meron pong tumubo hanggang 21 days. Meron po akong i-recommenda sa inyo na isang magaling na herbicide. 7 to hanggang 21 days po yung window of application. Kung halimbawa po ay umulan, doon sa ika-7 araw, hindi tayo nakapag-spray, pwede pa rin po sa ika-8, ika-9 hanggang 21 days. Ito pong kulay blue ang takip. Ito po ay 1 litro. Ito po yung, ang best timing po niya ay 7 to 21 days. Ito pong pandamo na ito po ay post-emergent herbicide. At ang pinapatay po nito ay yung mga grasses na tumutubo sa atin pong palayan. Ano po ba yung mga grasses? Meron pong 3 klase ng damo. Meron pong grasses, sedges, at saka broadleaves. Ito pong kabesa, ito po ay specialty niyang patayin yung mga grasses. Ang grasses po ay yung tuwid po ang puno, tapos ang dahon po ay meron pa kanan, meron pa kaliwa. At ito po ay namumulaklak din. Ang example po dyan, meron 3 common na grasses na tumutubo po sa ating palayan. Yun pong trigo, yun pong palay-palay, at saka po yung bulang na tinatawag, or kung sa scientific name, yung pong Echinocloa sp, yung Eschimum rugosum, at saka yung Leptocloa chinensis. Ilalagay ko din po yung picture ng 3. Ito po para kung iba man po yung tawag dito sa amin at tawag sa inyo, ay makita nyo po na ito po yung klase ng damo na 3 common na tumutubo po sa ating palayan. So, kayang-kaya pa rin po yan ang kabesa. Ang recommended po nating takal nito sa isang 16 liters na knapsack sprayer is 100 ml. Ang pinakasagad po niyan ay 150 ml. Ito pong nakikita nyo po, ito pong taklob na ito po ay pwede nating gawing takalan. Makikita nyo po, dito po ay meron po siyang nakalagay na 30 ml, 60 ml, 100 ml, hanggang 150 ml. So,
may kasama na po siyang takalan. At kung tatanungin nyo po, ito yung maganda dito. Kapag po ba sir lumampas ng 21 days, kaya pa rin po bang patayin itong kabesa? Kasi sabi ko kanina, 7 to 21 days lang yung timing of application nito. Yun po yung best timing. Pero dahil nga, kapag lumampas na ng 21 days, meron pang nabuhay, up to 45 days, mas madaling sabihin po kung nakita nyo po yung mga grasses ay kapantay na ng palay or mas mataas pa, ang tanong, kaya po bang patayin pa ng kabesa? Ang sagot ko po dyan ay kayang-kaya pa rin pong patayin ng kabesa. Ano po, sabi nga nila, kahit namumulaklak na, kayang-kaya pa rin pong patayin. At kung meron po kayong mapansin na mga broadleaves, sedges, dyan po sa inyong taniman, sa inyong pong palayan, dahil po ito eksperto lamang sa grasses, pwede nyo po itong lahukan ng 2,4-D mine. Pwede nyo pong i-mix kapag po kayo ay mag-i-spray. So, ang best timing ng pag-i-spray, early in the morning, saka late in the afternoon. At ang pinakamahalaga, lagi po nating tatandaan, after 2 to 3 days na tayo po ay mag-spray, ay inyo pong patutubigan. So, yun po. Kung meron pa po kayong mga katanungan, na hindi ko nasabi, ay pwede po kayo mag-comment sa atin pong comment section. At syempre, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin pong mga susunod na videos. At kung nakikita nyo po, meron pa po ditong isang herbicide. Ito po ay ipapakilala ko po sa inyo kapag po kayo nag-subscribe, dahil ito po yung aking sunod na gagawa ng video kung para saan po ba ito. Ano po ba yung timing at kailan po ito ginagamit, ano po yung dosage kada tank load. Ang pangalan po nito ay Glufosi. Isa po itong non-selective herbicide. So yun po, maraming salamat po. Sana po ay nakatulong po ulit ako sa inyo. Hanggang sa muli po.